Ba't naiya ka pa? Gusto mo pa magpabomba? Hello po. Good afternoon. It's Brian of Kirandad Motovlog. Welcome back po ulit sa ating munting channel. So for today's episode po, pag-uusapan siguro natin yung reason bakit po tayo bumalik sa liter bike. So, 'di ba? Kakapalit lang po natin ng ating ZX-10R ng RS660. And isa sa main reason bakit tayo bumalik ng liter bike is sobrang nami-miss po natin yung power ng litro, no? So medyo nabitin po tayo doon sa 660. Actually may magandang plano ako para sa kanya doon sa 660. Gusto kong matuto, gusto kong mag-improve actually sa skills ko as a rider, kasi I find the liter bike too powerful para sa skill level ko. So hindi naman po tayo ganun pa kagaling, and parang hindi ko na ma-maximize yung power ng liter bike. Pero nung nasa atin na yung RS660, though masaya naman tayo sa kanya, actually nag-enjoy tayo ng gusto doon sa ating previous track day sa Clark International Speedway. I have this feeling na parang sobrang kulang parang may hinahanap ako na hindi ko talaga matatagpuan dun sa 600 class. And siguro isa rin yung dahilan, isang reason din is parang hindi ko maramdaman na I do belong sa circle ng mga purist rider, no? Alam mo yun, yung grupo ng mga, paano ko ba i-explain yun? Kasi normally pag liter bike parang yun yung pinnacle and epitome ng pagmumotor, no? So hindi ko maramdaman na belong ako doon sa circle ng mga ng mga rider talaga. Yung mga hindi ko mahanap yung words pero siguro naiintindihan yun ng mga nagmomotor na katulad ko, lalo na yung mga mahihilig sa liter bike and yung mga hindi rin makababa sa 600 na kagaya ko. Siguro maiintindihan yung sinasabi natin. Hindi ko lang maisip, mahanap yung tamang words kung paano siya i-describe, pero hopefully naiintindihan ng mga nanonood sa atin. Parang kasi
parang beginner ang beginner naman talaga tayo, parang sobrang beginner, sobrang bata ang tingin sa mga normally hindi ko nilalahat. So may mga parang ang impression sa mga naka 600 is yung mga beginners talaga, like sa mga YouTube interviews, YouTube reviews ng mga naka 600. So tawag nila doon sa mga bike na nasa 600 class is mga bikes for beginners. Ayan, so yun yung reason bakit bumalik tayo ng liter bike. Ayan, so papagas lang muna tayo kasi blinking na yung ano natin, excuse me po, blinking na yung ating fuel gauge. 500 po. Yan, blinking na yung gauge natin and baka abutan tayo ng, baka tumirik, 95 po. Yan, baka tumirik tayo sa daan. Yan, so pag-uusapan din natin later on yung aking first impressions dito sa GSX-R 1000R. Actually medyo na-stress ako sa kanya kasi hindi siya ganun kakinis as I am expecting, lalo na galing tayo do sa ZX-10R natin na napakakinis. Nai-compare ko siya, so medyo alam mo yun, hindi ako ganun kasaya sa kanya, pero makinis naman siya. Don't get me wrong, makinis naman siya sobra, pero in comparison dun sa 10R natin, walang wala ito. Mga ngamot ito kumbaga sa pag naglaban sila sa pakinisan nung ZX-10R natin. Ayun, so ayun, popos muna natin, bayad muna tayo, tapos ano tayo, balik tayo pagka nasa kalsada na ulit tayo. Ito pa. Ayan, so recording na ulit tayo and nakapagpakarga na rin tayo. So papunta tayo ngayon sa Caloocan, 10th Avenue. Magpapagawa ako ng sticker nito, yung Suzuki sa gilid, kasi luma na yung nakakabit, medyo punit-punit na, may mga may mga tanggal na. So tinanggal ko ng buo and magpapagawa na lang tayo ng bago. Ayun, so reason number 2 bakit tayo bumalik ng 600 class. Siguro yung power ng liter bike medyo yun nga, nabanggit na natin to kanina actually. Kasama rin siya bomber. Kasama rin siya dun sa reason sa una natin nabanggit kung bakit tayo bumalik ng liter class. Talagang medyo na bibitin tayo sa 600. So mahirap talagang bumaba from liter bike talagang bumaba from liter class to 600 to middleweight. So ang maipapayo ko is dun sa mga naka liter bike na wag po kayong bababa ng 600 kung ayaw nyo malungkot. Actually mahal na mahal ko na rin yung R660 dahil na rin doon sa sound note niya. So kung nagpa-follow kayo ng ating mga previous na videos, alam nyo na in love po tayo sa sound ng Muscle. Yung mga V2 yan, CP2, yung Crossplane 2,
yung inline 2 na naka 270 degree. So yun yung isa sa pinaka gusto ko sa RS660, lalo na ang ganda nung pipe nun, ang ganda nung nakakabit na pipe dun, yung Ziv project exhaust na tagi 85k, no? And sobrang namimiss ko talaga yun, kaya lang maganda rin naman tunog nitong inline 2. Grabe yung power. Yun yung mga hindi natin makukuha doon sa 600 class. Medyo bitin tayo talaga dun, no? So ito, meron palang history ito, kasi nung naipag-swap tayo, taga Cabanatuan Valley may-ari nito, naipag-meet up tayo halfway, pumayag siya. Actually, dapat naman talagang pumayag siya kasi siya yung nakikipag-swap sa atin, no? So, siya yung nanligaw sa atin. But, sa kabaitan natin, yan, actually, dapat siya yung pupunta sa atin, no? Siya yung nanliligaw, kumbaga, eh. Pumayag na rin ako na mag-halfway kami kasi kursunada ko rin yung Gixxer, etong Gixxer 1000. So actually, isa to sa pinakaunang pinangarap ko na bike. And dahil hindi pa tayo nagkakaroon nito, pumayag tayo may pag-meet up sa San Fernando, Pampanga. So doon tayo nag-meet, and hindi ko alam na itong bike pala na ito ay galing din sa isa sa ating mga tropa na bumabiyahe sa Marilake. So galing pala siya kay Pastor Ness sa Tamayo. And ironically, nung binebenta niya ito, nung nasa kanya pa, inawitan natin to, no? Nag-post nito si tropa rin natin, si Randy Gavales. So minessage ko siya. Ang bike natin that time was yung Triumph Street Triple 765. Unfortunately, hindi sila interesado doon sa 765 kasi cash pa lang kailangan yata, kasi may kinukursunada ring ZX-10R naman na modelo si Pastor Ness sa Tamayo. So long story short, hindi natin nakuha itong bike na ito nung binebenta pa nila. Tapos yun nga, nakakuha natin ngayon. Nalaman ko na lang na kay Pastor Ness Tamayo ito nung a day after nung nakuha natin. So pinost ko siya kasi dinidetail natin. Pinost ko yung day 1 ng pagdidetail natin dito. Tumawag bigla si Pastor sa akin. Oh, sabi niya, bike ko yan ah. Gulat ako. Hindi ako makapaniwala na ito yung bike niya pala talaga. So ginawa ko, tiningnan ko yung documents, and indeed nakapangalan sa kanya. So yun, sobrang small world talaga ng MC community, lalo na ng mga big bike community. Napakaliit, no? So magkakakilala rin talaga lahat, and masaya naman ako na galing kay Pastor Ness Tamayo ito, kasi alam kong alaga yung makina nito. Though ayun nga, hindi siya ganun kakinis, no? Kasi let's face the truth na hindi naman lahat ng tao kasing arte natin. Meron ding parang skills din yan, no? Parang talent din, kumbaga. May mga tao na hindi magaling sa pag-detail, pag-aalaga ng yung mga aesthetics ng motor nila, pero malaga naman sa makina. So yun, masaya na rin tayo kahit papano, kasi sigurado tayo na naalagaan ni Pastor Ness Tamayo ang engine nitong ating Gixxer 1000R. Yan. So by the way, ito po yung R version. Meron kasing walang walang R. And marami po lamang itong may R doon sa walang R. Like unang-una yung quick shifter and auto blipper, wala po doon sa lower model. Pangalawa, yung front shock
Normal po yung dun sa walang R. Ito pong sa may R is yung Big BFF, Showa BFF. Big balance free fork. For whatever it means, hindi ko pa nare-research. Mas ano to, no, mas on the sportier side. So parang track bike na po talaga ito. Actually, track bike na talaga siya. Considering merong mga part nga ito na wala out of the box, like yung kanyang mud guard sa likod, chain guard. Wala na talaga siya out of the box. So parang ano talaga siya, no? Parang built for the truck talaga siya. Tapos yung likuran lamang din niya doon sa normal na Gixxer 1000. Yung normal yata is yung normal na KYB yata. I'm not sure, or Showa na mababang model na shock. Yun sa kanya po, BFF na rin yung likod. Balance free fork na rin po yung Showa rear shock na nakakabit dito. And it really makes a difference dyan sa mga nakakabit sa kanya, no? Kung ikukumpara natin dun sa normal version, kasi talagang ano, malaking bagay talaga yung naka-upgrade yung mga shock. Kasi lalo na kung aggressive rider kayo or nagta-track days kayo, napakalaking tulong talaga niya. Lastly, yung yung display panel. Although naka LCD lang itong model ng Gixxer na ito, actually up to the latest model, wala pa naman silang binabago. Naka LCD lang yung display panel nito. Yung normal version na Gixxer 1000, normal yung display niya, yung white yung background tapos black yung kanya sulat. Etong R version, naka invert. So itim yung background tapos puti naman yung sulat, no? So yun yung mga differences nila. And nandito na tayo ngayon sa 10th Avenue, Caloocan, doon sa pinagpapagawa natin ng sticker, yung trusted natin na gawa ng stickers dito. So i-cut na muna natin yung ating recording, and balik na lang tayo mamaya pagka nasa kalsada na ulit tayo. Ayan. Mas papagawa ng sticker. Papagawa po ng sticker. Kel! Ay! Nico! May gumagawa sa akin dito, anong nga bang pangalan na? Hindi ko makita eh. Ha? Hindi ko makita eh. Teka lang. Hindi, sige, kahit ano na lang kasi tawag dito. Hindi ko rin na may papakabit dito. Papagawa lang din ako tapos. Apa. Nico! Doon ba? Sige. Ay, sige. Apa! Yeah. Yan, so paparada muna natin tapos pause muna natin yung recording para makasave tayo ng space sa ating memory card. Alright, yun, so uwian na. Tapos na natin pa lagyan ng decals yung ating GSX-R 1000R. Yan, so ito yung kanyang semi-finished product kasi babalik pa tayo Sunday siguro dahil may ipapakabit pa tayo. Medyo late na eh. Actually hanggang 7 lang sila pero parang mag-aalas 8 na, so nakakaya naman kay kuya. Shout out kay kuya na nag-assist sa atin. So dito tayo nagpagawa sa Lobo Cell Design 2 dito sa may 10th Avenue corner Del Pilar. So ito yung semi-finished product natin. So bali ang pinakabit natin today is yung Suzuki na malaking trademark logo ni Suzuki.
yung X-Star at itong ano na yan, no? Karugtong nung sticker na nawawala. Ayan, so medyo bumalik na ulit siya sa dati niyang itsura, and sobrang solid, sobrang pogi na ulit niya. Ayan, so we're heading back home gamit ang ating Suzuki. Ayan, si Kuya ang nag-assista. Ano pa pangalan niyo ulit? Nico, boss. Ha? Nico. Nico, yan. So, shout out kay Boss Nico. Siya yung tumira nung ano natin, nung decals natin. So, pagka pupunta kayo dito kay Lobosel, kay Boss Nico kayo, recommended ko si Boss Nico. Yan, napaka-pulido gumawa. Nagkasundo kami ng husto sa layout nung mga sticker, and malinis na malinis yung pagkakagawa. Ayan. Okay, so let's go. Uwi na tayo para makakain na rin, at medyo gutom na rin ako. Nauuhaw na rin. Ayan. Let's go. Mataas yung ano natin. Masyado mababa yung clutch. Okay, let's go. Hirap talagang lumiko, bumelta pagka ano ba yan? Pagka sport bike ang dala-dala. Medyo clutch sensitive si GSX-R 1000. Namamatayan tayo pagka medyo kinukulang ng gasolina sa release ng clutch. Yan. So meron pa tayong mga ikakabit na sticker pagdating ng bahay. Bristol Motorcycles. Gutom na ako. Tagal din natin dun, ha. Parang 3 oras ba, or 5, 6, 7, 8. 3 oras din tayo nandun sa Lobosel.